So hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun nga po mga sangkay, andito pa rin po tayo. At kung kaya't maririnig yung mga sangkay, yung huni ng nature, no? At wala po tayo sa lugar, mga sangkay, na kung saan grabe ang polusyon. Well, anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, alam nyo na ang inyong gagawin. I-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, nagsalita na po si Senator Lacson. At eto, mga sangkay, may malaki po siyang pasabog. Ito, panoorin po natin. Pakinggan nyo pala, mga sangkay. Ito yun. Na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Hindi daw. Tinanong siya, mga sangkay. Tama ba na ang magiging investigasyon ng mga katiwalian sa mga proyekto ay from 2022 hanggang 2025? So, 3 years lang po yun. Or almost 3 years. Or sakto ba? 3 years, mga sangkay. From 2022 to 2025. Maiksi lamang. Kaya sagot ni Senator Lacson, hindi. Dapat kasi ang, halimbawa, yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ito po yung mga engineer, mga officials ng DPWH. Na anak ng toko, ganun po sila nagwawaldas ng pera. Nag-umpisa pa pala, 2015. Ngayon, ito ang nangyari. Panahon pa yan po, mga sangkay ni Noynoy Aquino. So, matagal na nangyayari ito. No? Pagkatapos yung nasundan namin yung, at lalabas ito siguro pagka, halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council ay maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ito, hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yun o hindi. Makikita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa, Diskaya, couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Grabe. Kung anong period lumobo yun, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. Yun ang maganda doon. Kasi titingnan mga sangkay, makikita po doon. Mache-check po yan. Saan lumobo talaga. Dito, hindi magiging hindi po magiging kwento-kwento na lamang. No? Hindi po yung tipong chismis na lamang. O gaya ng mga Diskaya. Pag sila ang nagsasalita, gusto pa maging state witness o mga loko. Diba? Gusto pa maging state witness. Anak ng tokwa. Mga sangkay. Pero, ano sabi dito? Makikita sa investigasyon kung kailan talaga yung panahon na namayagpag. Kasi mati-check po yan eh. Yung bangko nila, kailan lumalabas yung pera, magkano yung lumalabas yung pera, magkano yung pumapasok na pera. Mga sangkay, doon makikita yan. Yun ang sinasabi ni Senator Lacson na dito makikita natin kung kailan talaga sila namayagpag. Kung kailan sila nagpakasasa sa kanilang sa pera ng taong bayan. Di ba nga po, na-i-issue mga sangkay na noong panahon pa po ni former President Rodrigo Roa Duterte, sila po ay naging number 1, ang St. Gerard. Di ba? Naging number 1 na contractor. At from 2016 to 2017, if I'm not mistaken, 12 billion. Hindi 12 million 12 billion. Yung nayari nila, mga sangkay. And from 17 to 2022, mga sangkay, malala po ang nakobra nila. Umaabot daw po ng 20 billion. Hindi po ako nagkakamali, mga sangkay, ganyan po kalala ang naging nila. Sakto, 20 billion. Yun po ang inilabas, mga sangkay, base sa hearing na isinagawa, mga sangkay, doon po sa Kongreso. Bagamat hindi po tayo pabor sa mga hearing na yan doon, kasi alam po natin na kalokohan yung mga yan, may mga sabit pare-parehas, no? Nagpapaimbestiga. Pero nakakakuha din po tayo ng impormasyon eh. So, ang punto natin dito, malalaman po talaga ng matindi ito. And makikita natin yon sa susunod na. Sir, tama ba na Ayun yung malinaw po.
malinaw pa sa sikat ng araw, hindi lamang po panahon ni PBBM. Kasi maiksi lang yun. Kung panahon ni PBBM, sabi pa nga mga sangkay, di ba, ang problema sa korupsyon sa pamahalaan pagdating po sa mga proyekto na ninanakaw po sa DPWH ng mga buhaya, hindi lamang po sa panahon ni PBBM. Matagal na po itong nangyayari. Matagal na pong nangyayari, mga sangkay. Pero inyo, panahon pa po nila Gloria, may ganito na mga sangkay. So, ang ibig sabihin, ang punto dito, kailangan malaman na kung ano nga ba talaga ang totoo. Di po ba? Kailangan na malaman na kung totoo nga bang maraming ghost project ng mga nakaraang administrasyon. Kailangan po itong makita. Kasi kung hindi po ito makikita, mga sangkay, kung hindi po ito mabubukay-kay, kawawa naman yung iba lang ang mapaparusahan. 'Di ba? Kailangan sama-sama itong lahat ng mga nangurap, itong lahat ng involved, kahit yung mga dating miyembro ng DPWH na wala na, pero sila din po ay nangurakot. 'Di ba? Mga dating congressman na wala na sa pwesto, natalo na, pero sila din po ay kabahagi ng pangungurakot ng mga unang nakaraang administrasyon. Then, anong kailangan gawin? Palulusutin na lang ba natin yun? Kaya nga lawakin po natin yung pag-iisip natin. Especially yung mga DDS dyan na sinasabi po nila iipitin si PRRD. Guys, ganito lang yan. Kung walang kasalanan si Tatay Digong, lulusot siya. Ganun, wala kayong dapat ikatakot. Kasi kahit ako, kakampi nyo ako kung walang kasalanan si Tatay Digong. Kung talagang, kasi, di ba, panahon ni PRRD, 2020, naalala ko, November 2020, inilabas niyang information na rampant ang ghost projects sa DPWH. So, napakahalaga mga sangkay nitong gagawin nila Senator Lacson ngayon na pagbukay kay talaga na susuyurin nila hindi lamang po sa iisang administrasyon. Pero siyempre, dami po dito si PBBM, no? Pero nakita naman po natin kay PBBM, wala po siyang pake. Kaisa-isang presidente na walang pakialam kahit po tamaan yung kanyang administrasyon, makita lamang mga sangkay kung ano ba talaga ang katotohanan tungkol po dyan. Mga sangkay kung talaga nga bang may nangurap, o kung sino nga ba talaga ang nangurap mga sangkay sa mga project na yan. Kasi pambihira kung hindi natin mapapanagot kahit yung mga nauna pa pong mga namuno sa DPWH, mga nauna mga nagnakaw, di mga sangkay, hindi po patas ang ano na yan, investigation. Tinutukan lamang ang maiksing panahon. Guys, matagal na po ito eh. Sobrang tagal na po itong nananalaytay na nakawan sa pera ng taong bayan. So, nakakasawa na nga po mga sangkay, tingnan yung mga project na hindi natatapos. Nakikita po natin yan, di ba? May mga project sa paligid natin na pinaglalaruan lamang po ng DPWH. Tapos hindi tinatapos. Sabi pa nga po ng iba, Sir, bakit ganon? Yung mga magagandang kalsada, pinapabungkal nyo. Pero yung mga sirang kalsada, hindi nyo inaayos. Ano po bang problema?